guys, welcome dito sa Rizan Charong. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. God is watching us. God is watching us. So ngayon, unemotional ka, cold, parang hindi ganun ka-empathetic, hindi ganun ka-understanding, ganun. Kasi hindi naman lahat ng tao ay kailangan mo maging understanding. Kasi merong abusado, so intindihin mo ba? Nawain mo pa yung pagiging abusado niya. Di ba? Hindi. So yan. Maaring may dahilan kung bakit ka naging cold, no? Na kunwari ay nilansihan ka, niloko ka, ginago ka, o kaya ay binastos ka, dinisrespect ka. Alam niyo naman yung iba, di ba? Na nananadya ang bastos at pandisrespect. Ganoon yung iba kasi foolish yung mga ganyan eh. Crook yan eh, yung mga ganon. Yung mga nambabastos, yung mga nandi-disrespect, yung mga nananadya na bastusin ka, disrespect ka, i-mock ka, o ipahiya ka, o gawan ka ng kwento, o kaya ay kung ano pa, nalansihan ka, skamin ka, o diba? Yan yung mga dahilan minsan kung bakit nagiging cold o unemotional yung isang tao, no? And Six of Pentacles, you are generous. Para ba may binibigay ka, may binubuhos ka? Kasi hindi ka emotional, hindi ka weak pagka ganito emotionally. May binubuhos ka ba? O binibigay? Wala. May binibigay ka? May binibigay? 50-50? Upright ba yan? Yeah. May binibigay ka and ano yung binibigay mo? Parang 5 of Cups. Ano yung binibigay mo? Ano to? Upright ba to? Kasi in reverse siya, guys. Yung nagiging unstable. Stable. Ungrounded. Uncommitted. Ganon. Yun ang binibigay mo. Uncommitted sa yung ginagawa kang emotional, yung para maging uncommitted sila. So ginagawa nila sa iyo na maging emotional. Kasi emotional, namawala sa iyo, yun ang binibigay mo. Siguro binibigay ng ano mo yun, ng binibigay or sinisend back. Sinisend back ba? Sinisend back ba ng energy field mo? I mean, nakaloob. Pwedeng sinisend back. Sinisend back ba ng energy field mo yan? Oo, sinisend back ng energy field mo. Kasi meron silang, guys sinisend sa'yo, pagka ganyan, meron silang binubuhos sa'yo, o sinisend sa'yo, binibigay sa'yo ng mga emotional toxicities nila, mga negativity, mga yung pwedeng maging emotional ka, kaya nga hindi na yung emotional, di ba? In the reverse, na yung maging ka ba, depressed, maging sad, yung makaranas ng emotional turmoil, maging problemado, yan. Yung parang binabalik, dinideflect, tapos binabalik ng ng energetic field mo yon sa mga tao na yun. Tao ba? Sa mga tao ba na yun? Na nag-send sa'yo yan. Ay, patraidor. Upright ba to? Yes. Ay, patraidor. Oo, upright. Mga traidor sila, guys.
Ano yung intentional ba yung ginagawa nila sa'yo na sinesendan ka nila ng para, kung ano man yung sinesend nila sa'yo para maging emotional ka, para ma-depress ka, para malungkot ka, para maging problemado ka. Oo, intentional. Intentional yan, yung sinesend nila sa'yo. Pero, yun nga lang, bumabalik sa kanila. Deflect, bumabalik sa kanila nabubuhos, no? Parang hindi tinatanggap ng aura mo, kaya hindi ka emotional. Ngayon, kung kaya hindi ka nakakaranas ng emotional turmoil. Ibig sabihin yan, sila yung puno ng baggage niyan. Galing yan sa kanila. Na-send back lang sa kanila. Ganun yun. Oh my gosh. So, ano pa? Ang energy mo ngayon. Choice. You have a choice. No? Meron kang choice. Ano tong choice mo na to? Related saan? Kung magpapalakas ka or hindi ng katawan mo, ganun ba yon? Kasi, hindi. Kung hindi ganun, kasi malakas dito yun. Kung maging strong ka or weak, hindi eh. I'm clarified by this. And this, napaka-strong. Kung saan ka papanig sa evil or good, ganon. Tingnan natin. Yes, kung saan ka papanig sa evil or good, kasi ito dito may sungay, di ba? So parang evil to, and then ito yung sa light kasi parang apoy ito eh. Oh, like seraphims, di ba? Light, yung God ay maliwanag yan yung God eh, di ba? Oh, kung saan ka papanig sa good or evil. Ganon. Sa God or sa devil. Ganon. And meron kang destiny for sure. Meron kang destiny. Meron. Na maging hero. Hero. Yun ba? Hindi. Yung anak mo maging hero. Yung anak mo maging hero, hindi ikaw ha. Yung ipapanganak mo, yun ang maging hero. Yun ang destiny mo. Malalaman mo na lang yan pagka nagkaanak ka na. Basta yung anak mo, yun ang maging hero. Ewan ko kung anong gagawin ng anak mo. Bakit siya maging hero? Ayaw ko nang halungkatin. Basta yung maging anak mo, maging hero siya. Yun ang destiny mo. Ikaw yung nanay niya. Siyempre, kung babae ka, pero kung lalaki ka, ikaw yung tatay niya. Diba? So, ganun lang yun. Ano pa? Ang yung body mong energy ngayon. Bakit anong gusto ng devil doon ka papanig sa kanila? Yes, yun ang gusto ng devil eh. Na doon ka papanig sa kanila. Kasi, gano'n naman talaga yung mga devil. Ang gusto nila. Doon, sa side nila, yung halos lahat ng tao mapunta, di ba? Which is, dalhin nila doon sa impyerno. Sino magdusa ngayon? Hindi yung mga umaanig doon sa devil. Dahil doon sila forever sa impyerno. Ganon. So, ano pa? By the way, guys, napanood ko sa video kanina. Nung prophet ba yun? Yung lalaki na yun na may YouTube channel siya na nagtatanggal din siya ng mga demons. Prophet ba yun? Prophet yun. Prophet yun siya. Oh. May mission yun. May mission yun. At ginagampanan niya na yung mission niya. Prophet yun. Ano ba yung pangalan nun? Panood ko lang. Pero palagi ko na panood yun. Hindi ko lang naalala yung pangalan niya. Hindi ko naman tinatingnan kasi. Napapanood ko lang. Kadalasan sa shorts. Ganon. Nasabi niya na yung mga prophet nga ay inatake ng mga
black magic talaga ng mga witchcraft. Yan ang weapon ng enemy talaga against sa mga prophet. Ganun talaga. Di ba? Yung mga black magic, pero hindi daw siya hindi daw siya ma-manipulate ng ay strong na din siya, strong yun eh. Na talagang yun ang target talaga ng mga spirits ba na sumasapi sa mga witches din, like yung spirit ni Jezebel ba, talagang inaatake nila yun yung mga prophet ng spirit ni Jezebel, yung mga demonyo pati ganyan, at sinusulsulan nila yung mga gumagawa ng witchcraft o sinusulsulan ng ibang tao nagagawa ng witchcraft, no? Senda ng black energy, curse yung mga prophet. Prophet daw yun. Meron daw spirits yan. Yung mga witches, mga spirits, mga evil spirits, mga demons yan. Na yun ang kumukontrol na din sa kanila. Yun ang parang nag-uudyok din sa kanila. Pero nasa tao naman kung gusto nilang magbago. Panood ko lang kanina. Nagkaroon ako ng idea. Shinare ko pa sa inyo. O, diba? Pero magaling magtanggal yun. Ng mga demonyo, evil spirit, mga spirit ni Jezebel, mga ganun. Lalaki siya, Amerikana. Amerikano yun. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Meron talaga yun, di ba nasabi ko na. Dahil sa mga observation ko, sa mga ko dati, meron talaga yun silang mga spirit na, alam niyo, evil spirit, demon, yung mga gumagawa ng witchcraft niyan. Kung kaya, hindi sila ma-set free, no? Parang hindi nila matigil-tigil yung ginagawa nila. So, yan. Masculine, feminine. At pinapatake nga nila yung mga prophet, kasi yun ang sinusulsul sa kanila ng mga evil spirit ng mga demonyo At yung mga yun ang paraan nila para ma-manipulate yung isipan, makontrol yung mga prophet, yung mga chosen one, yung mga side ng light nga o para mapahinto sa mission. May mission daw yung yung lalaki na yun, prophet yun. Masculine and feminine. You are very brave. Courageous din. Makikita yun sa mga mata mo kung gaano ka courageous. Fiery. Yung personality mo, maapoy. Matapang, no? And powerful. Powerful and very strong ang personality mo niyan. Balance yung feminine and masculine. Baga buo ka. May feminine and masculine. Buo ka. Ano pa ang in-embody mo energy? The Counselor. Magaling ka magsalita. Pagka ganyan. Mag-guide, mag-advise. Para bang yung isip mo ay may puso ba? Parang ganun. With love, with affection, with care, yung advices mo, mga ganun. Alam mo yung parang may emotion ka, no? You're emotional pag nag-guide ka, nag-advise. The Counselor. Maybe you're a counselor, pati. Ano pa? About sa'yo. Or vast and knowledge mo like the ocean. You are both strong, brave, positive, confident, enthusiastic, courageous, may color blue, and may pagka mysterious yung personality mo. May nakatakip sa pagkatao mo. Parang may maskara, may nakatakip sa pagkatao mo. Oo, merong nakatakip sa pagkatao mo na marireveal pa lang. Marireveal pa lang kung ano yung nakatakip na yan, kung ano yung totoong pagkatao mo, marireveal pa lang yan kasi may nakatakip. Ayan.
Pag natanggal yan, marireveal yung totoo mong pagkatao. Sino magre-reveal? Si God? Yung God? Yes, God ang magre-reveal niyan, yung totoo mong pagkatao. Yan ang magre-reveal. Kasi kung ikaw naman ang magsabi, kung alam mo man, ay hindi naman basta-basta maniniwala ang mga tao eh. Sabihin niya, babaliw lang yan. Nabaliw na. Lalo yung mga foolish, no? Kahit natutuo pa yung sinasabi mo. Lalo pag mga parang exaggerated, parang masyadong ano siya, yung masyadong parang ano ba, parang imposible. Yung mga ganun ba? Lalo na yung mga umiiral yung inggit na tao at mga foolish, mga crook. Ay, ganun ang sasabihin. Ay, nabaliw siya. Sira ng ulo. Kahit natuto sila nabaliw. Ganun yun. No? O kaya sabihin, ay, nag-illusion, feeling. Ganun ang sabihin nila. Pero umiiral na inggit ng mga yan. Kaya mas maganda yung God ang mag-reveal talaga, no? Sa mga ganyan, lalo kung mga spiritual mission ay if you're appointed or ano nung tawag doon, appointed for something great. Kasi di ba may destiny kayo, maging anak mo, maging hero siya. Talaga may ano ka, may purpose, may malaking gampanan din. Kasi maging anak mo ay maging hero. Yan. Hindi mo ipapanganak yun. Hindi yun mapapanganak kung wala ka. Yung maging anak mo, ikaw yung magiging nanay. Ganun. So, ano pa? Ang bold and daring. Ayan. Anong darating sa'yo? Upright ba yung Knight of Cups na yan? Yes, it's upright. Merong mag-offer, merong susuyo sa'yo, merong ibibigay sa'yo. May mag-offer ng cup of love. Ano itong i-offer niyan sa'yo? Stability, security, na maging stable kayo, secured, ang mamuhay kayo na magkasama, na maging secured ka financially. Tingnan natin, ha? Yes! Na maging secured ka financially, wala ka na problemahin sa pera. Maging financially secured ka na. Kaso lang, maganda bang ugali niyan? Tingnan natin. Maganda naman ang ugali niya, so wala kang maging problema, no? Maayos naman yung ugali niya. Ang pangit lang kung secured ka financially sa kanya, kung sigaw-sigawan ka naman niya palagi, no? Na parang ano ka lang, parang duta. O kaya sasaktan ka niya, di ba? Pangit yung ganun. Maganda pa rin yung yung tao, guys, yung may respeto sa iyo, mahal ka, tinuturing kang asawa. Syempre pag asawa mo na, alam mo yun, tutulungan kayong dalawa. There's harmony and balance, na walang problema, yung hindi mahirap pakisamahan, yung stable yung relationship nyo, na yung kung ano yung decision mo ay narespeto niya, yung mga ganun ba, yun ang maganda. Hindi lang sa financial ang focus. Actually, yung buhay ng tao dito, ano lang naman dumadaan lang dito sa mundo to. Malaga yung financial, malaga talaga yung secure ka financially. Yan yung focus ng maraming tao, kapirahan, no? Maraming tao ilulugtan kapag alam nilang walang pera o konting pera mo, gano'n. So, malaking bagay talaga yung pera. Lalo kung magpera ka, stable financially, ay mabibili mo yung gusto mo. Gano'n. Makakain mo yung gusto mo kainin. Yun nga lang, tataba ka talaga. Pero, remember guys, na hindi naman yun ang ticket papunta sa langit, yung pera, no? Kundi yung mabuting pag-uugali, yung hindi ka traidor,
yung hindi ka nang harm, yung hindi ka evil doer, yung alam mo yung sumusunod ka sa kautusan ng God, yung gano'n. At may disiplina ka sa sarili mo. Once may disiplina ka sa sarili mo, iiwasan mo yung mga like drugs, no? Like yung mga paggawa ng witchcraft, di ba? Ano pa ba? Lahat ng evil doings, no? At yung drugs kasi guys, bakit siya makakasama? Kasi makakasira ng buhay mo mismo, di ba? Pag nag-drugs ka at pamilya apektado. Yung ulo, masisira yung ulo. Yung mga nagda-drugs na pag-hype, parang akala mo sinong bright na, wow, parang matinding hangin talaga. Ganun yung mga yan eh. Siyempre, high nga eh. O, diba? O. O ano-ano yung nagagawa nila. Yung iba nang rape dahil sa drugs. O, diba? That's evil. O, nakagawa ng mga evil ng napakasama dahil sa drugs, sa pagda-drugs nila. Diba? O. Madami nagagawa yung mga nagda-drugs niya. Madami silang nagagawa na masama. Like, pagnanakaw. Common na yan sa kanila yung pagnanakaw, guys, para lang ibigay nila sa sarili nila yung luho nila. Para ma-afford nila yung luho nila. Magnakaw sila. Pag wala silang pera. Tama ba yun? Hindi talaga tama yun. O, kasalanan yun. Yung pagnanakaw. Diba? Pag walang pera, pwede naman mahingi. Sa mga bata pa dyan. Huwag magnakaw. Kung may magturo sa inyo na magnakaw, kasi meron talagang tuturuan kayo guys, no? Na magnakaw. Diyos me, yung mga tao, no? Lalo kung inusinti ka pa sa mga ganyan, tuturuan ka nila na magnakaw. Gagayahin mo daw sila. Diba? Napakahudas. May ganyan. Kaya pag tinuruan kayo magnakaw, kung wala talaga, mahingi na lang kayo. Meron at merong magbibigay niya. Kasi sa mundong to ay walang permanente talaga, no? Ganun. At yung buhay sa mundong to ay hindi forever yung buhay dito sa mundong to. Dumadaan lang. Ang worst kung yung kaluluwa mo, di ba, ay mapunta sa impyerno. You will be rejoiced. You will rejoice, or you will be very, hindi ko masabi ng lucky hindi ko masabi ng maswerte, no? Pag napunta sa langit yung kaluluwa, o yung sa Garden of Eden, yun na yun, yung mga righteous yun nandun. Pag na-save ay, pero nasa ano naman kasi, nasa gawa naman kasi ng tao yan eh. Wala yun sa paswertihan. Wala yun sa payamanan. Anong mapala mo sa paggawa ng evil? Diba? Sa mga gumagawa ng evil na yan, no? Sa mga gumagawa ng evil. Ano mapala nila? Ano mapala nila sa gagawa ng evil? Yung mapunta sa impyerno. Yun naman talaga eh. Yun ang mapapala nila sa paggawa nila ng evil. Hindi masasave ang kaluluwa nila. Mapunta sa impyerno. Lalo kung hindi nagbabago. O ganun. So, ayan. Ang pag-save ng kaluluwa, yung masave yung kaluluwa ba or yung soul, hindi naman mabibili ng kayamanan yun, ng pera. Yung pera iiwan naman dito sa lupa eh. Hindi mabibili ng pera yun, kahit gaano ka pa kayaman. Hindi mo mapalitan ng pera. Sino ba ang
makakapalit ng kayamanan. Hmm. Lahat yan, creations ng God yan. Yung pera, yung gawa ng tao yan. At ang sabi pa sa devil, yan, no? Pero, gawa ng tao yan, no? Yung pera. Sa tao na gawa yan. Pero yung lahat na meron dito sa mundo to, may creations ng God yan lahat. Hindi naman mapapalitan ng pera. Hindi naman mababayaran ng pera. No? Yung ikakasave ng kaluluwa mo. Pwede sana yung ang yaman-yaman, no? Kung pwede yung na bayaran ng pera o palitan ng pera. Ganun para lang masave sila. Di sana binayaran na nila, di ba? Pero hindi. Ang daming mayaman, sikat pa nga na nandun sa impyerno na nakikita daw ng mga nakarating dun sa impyerno yung kanilang soul ba, yung mga 50-50. Nung nakarating sila sa impyerno, nakita nila yung mga sikat doon, mayayaman. Nung habang nabubuhay sila dito sa lupa ay ang sarap ng buhay nila, sikat pa sila, madami nagkakandara pa sa kanila, ang sarap-sarap ng buhay nila, komportable, di ba? Pagdating sa kabilang buhay ay matinding pagdurusa pala ang sapitin nila. Dahil yun sa mga nagawa nila, guys, na alam niyo hindi nila dinisiplina yung sarili nila. Yung may ginagawa silang mga kaibilan yun at masama na hindi sila nagbago, mga ganun. At patuloy silang gumagawa ng masama. Yan kasi ang halos sinasamba ng tao, pera. Kasi yun ang magagamit sa lahat eh. Pag may pera ka, you can do everything. You can go wherever you want to go. You can buy anything you want, diba? Pero hindi yun ang makapag-save sa'yo. Pera. Nako. Sana pa. Pero maganda din yung may stable ka financially. Hindi naman pinagkakait yan eh. Oh. Ano pa ang tungkol dito sa tao na to na mag-offer sa'yo ng stability daw, security. Anong in-embody energy nitong person na to na mag-offer daw sa'yo ng cup of love ba yan? Cup of love? Cup of love, yes. Ano yung in-embody niya energy ng person na yun na mag-offer ng cup of love sa'yo? Guys, secretive. Sekreto. Ano siya? Masikreto ba siya? I-clarify ko ah. Oo, masikreto talaga siya. At continuous na yung ginagawa niya. O, talaga nag-effort siya na i-keep yung secret niya. At tuloy-tuloy yun. No? May ganun talagang tao na secretive. Masikreto. Ako hindi ko kaya. Parang, basta ganun ako guys. Ewan ko ba? Bakit hindi talaga ako secretive? May ganun talagang tao. Hindi talaga ako secretive. Parang hindi ko kaya magsikreto. Kung na-notice niyo yan, di ba, sa mga ano ko, nabubulgar ko. Kasi, ewan ko ba, bakit? Baka influensya na iba ba? O kaya, basta hindi talaga ako, kahit nung bata pa ako, ano ko talaga, pagdating sa mga ganyan, hindi talaga ako masikreto. Di ba yung iba mahilig mag-hide, no, ng mga flows nila? Kahit nung sumali ako sa Iwan Child noon, kung ibang bata yun, itatago nila para sila yung manalo, di ba? Yung kagaya nung sa akin, nung sumali ako sa Iwan Child ba yun? Basta, sumasali talaga ako nung bata pa ako sa mga contest nun. Pinapasali kasi ako ng nanay ko eh. Pag hindi ko masaulo yung speech, kinukulong niya ako sa kulungan ng manok. Yung speech ni Cory Aquino. May tinatali niya ako sa kulungan ng manok. Grabe. Kahit tinamad akong mag-aral noon. Dahil ginagawa niya. Yung sa ipin ko, tinanong ako ng judge na kung meron bang yung tingo daw, alam niyo ba yung tingo? Yung may parang
sira yung ipin. Yan. Sabi ko, ito po, ito. Ito, pinakita ko talaga. Tapos yung sa loob din, pinakita ko. O iba yon, hindi nila sasabihin yung ibang bata. Kasi alam nila na, masyado talaga akong, alam yung vulgar. Ganun. Kahit nung bata pa talaga ako, ganun talaga ako. Ewan ko ba? Kahit yung flaws ko. Sinasabi ko, wala talaga sekreto. Pero meron talaga mga tao na secretive. At karamihan ng tao, karamihan ba sa mga tao na secretive? Ako lang ata hindi ganun kasi hindi masekreto, guys. Karamihan ng tao secretive. Ako lang yung ewan ko lang sa iba. Meron din bang mga kagaya ko na hindi secretive? Oo, meron din. Pero madalang lang. Madalang lang ata. Madalang lang yan. Mas marami ang maraming tao ang secretive. Para bang nasusuffocate ako, guys, pagka yung sa akin, pag kayo magsekreto ako. Parang ako nasusuffocate. Parang ganun. Kaya ka na-notice nyo ko. Ano pinagsasabi ko minsan. Kasi nga, masyado parang vulgar. Hindi nga ako makatago ng sekreto eh. Ganun ako eh. Na magawa ako. Sekreto na ang buhay nito sa mundong to. So yan. Wala naman kailangan na sekreto ko. Bahala na kung i-judge nila ako sa mga pinagsasabi ko. Yun ang ito to eh. Yun talaga eh. Kung ano yung totoo, sabihin ko yun. Simula pagkabata ko pa ganun talaga ako. Pero madami daw secretive talaga, guys. Ganun. So ano pa ang yan daw ang kanyang energy. Bakit? May mga hinaid ba sa'yo to? Yan. Kung kilala ka na niya. Kung kilala mo na siya. Meron siyang hinaid sa'yo. Ano yung hinaid sa'yo ni the moon na yan? Meron daw siya hinaid eh. Nanghinayang siya sa'yo? Kasi at nasaktan siya? Hindi naman. Nanghinayang lang. No? Kung kaya nag-aantay siya. Nanghinayang siya kasi nag-end kung anong meron kayo. Okay. May nag-end sa inyo, may natapos, may nag-end. Nanghinayang siya kung kaya nag-aantay siya ng another chance, ng another round. Another cycle. Parang gano'n. Na new beginning na mangyayari sa inyong dalawa. Ayun, yun yung hina-hide niya. Kasi, bakit niya hina-hide? Nahihiya siya na malaman mo? Nahihiya siya na malaman mo yun. Na gusto niya ng new beginning with you. Ex mo yan. Nahihiya pa siya, no? Kasi nga, secretive siya eh. Ganun ata yung mga secretive, mahihain. Ako kasi parang hindi kasi ako nahihiya na magsabi ng totoo eh. Basta ganoon talaga ako, ewan ko ba. Pero may mga tao talagang secretive, marami daw. Nag-alangan sila na nasabihin yung, lalo yung mga baho nila, yung mga flaws nila. Ay, tatago talaga nila yan. Ganyan sila. Sa akin wala akong pakialam. Tao lang naman ako. Kung ganun eh. Ganun yan sa akin eh. Sa isip-isip ko. Dumadaan lang ako sa mundong to. Sa isip-isip ko. Hindi talaga ako para bang masuffocate pa pagka may sikreto na. Hindi ko talaga maitago, guys. May tago ko lang mga saglit lang. Pero nabubulgar ko talaga. Ewan ko ba, bakit ganun? Iba-iba kasi yung tao eh. Meron mga secretive talaga. Meron ding prangka, open, outspoken. So ano pa? Ano naman ang feelings sa'yo ni the moon na to, na person na yan? Anong feelings? Clear. Gusto niya magtagumpay. Gusto niya umpisa kayo na successful new beginning, a victorious new beginning, na ang nakukuha ko dito sa Ace of Swords ngayon, na parang lahat ng hadlang ay vanish niya,
destroy niya para lang magtagumpay sa'yo. Yes. Kasi merong mga mga humahadlang. Hindi. May mga hindi siya may humahadlang. May mga blockage o hindi nga hadlang. May mga challenges. May mga challenges daw. May mga challenges. Meron. Na kinikreate ng kaaway. Yes, na kinikreate ng kaaway. May mga challenges na kailangan niyang harapin, na maging matapang siya na kailangan niyang malagpasan yung mga challenges na yan. Yung ganon. Kailangan niya mapagtagumpayan. So, ganon. So, willing naman siya na gawin ang lahat para malagpasan yung mga challenges na yan at ma-vanish yung mga blockage along its way towards you. Message. Sino ba nagagay dito ngayon? Kanina medyo baffle yung isipan ko. Ako ba? Siguro sa sa mga influences din. Medyo baffled si iba ko reading kanina. O diba? Napati na yung kwento ko. Sino nagagay dito? Angels ba ngayon? Mukhang hindi, guys. Hindi angels nagagay dito ngayon. Hindi angels. Sino nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ. Oh my gosh. Siya nga. Si Jesus Christ. As in siya. Pero hindi ko naramdaman yung energy niya. Ewan ko lang. Baka sa effect ng mga baon ko. Masyadong strong. Ano pa? Tungkol sa'yo. Let's see. Ano pa ang tungkol sa'yo? Wait lang yung message ni Jesus Christ. Using that oracle card or deck. Meron nakatakda na oras. Ano ba yung term dito? Nakatakdang oras for you? Nakatakdang oras kasi may oras May nakatakdang oras for you na ready ka na. Ready ka na? Are you ready for that? Hindi pa. Hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready for that ngayon. Pero may nakatakdang oras sa'yo. Bakit hindi ready? Ano kaya? Kasi you're not brave enough right now. You're not a risk taker right now. You're not so brave para you will go after for what you want. Ganon. Kaya hindi ka pa ready. Message ni Jesus Christ sa'yo. Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Ayan. Gusto ko nga sana maging secretive, guys. Kahit nung bata pa ako. Niling ko yun na maging secretive ako kasi masyado akong outspoken, guys. Masyado outspoken talaga. Wala man lang ako sikreto. Gusto ko sana gayahin yung iba na may mga sikreto. May isa. Walang Diyo, wala talaga. Bakit kaya ganun? Ano ba yung message pa ni Jesus Christ sa'yo? In my mind, I'm wide awake. I'm losing my mind.
And so we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Ace of Wands. Mukhang may transformation na mangyari sa buhay mo. There's a new beginning na maliwanag na. Oh, parang mas silayan mo na yung yung maliwanag, yung liwanag, yung parang bagong umaga, yung ganon, parang bagong umaga ba, ganon, Lord Jesus Christ. Oo, parang bagong umaga na maliwanag at maliwanag na buhay. Maliwanag, hindi maliwanag na buhay, kundi basta maliwanag, mas silayan mo na yung liwanag. Kasi parang nasa madilim ka. Ganun ba yun? Parang nasa madilim ka. Parang sa ngayon, parang nasa madilim ka sa ngayon. Ganun na nga, parang nasa madilim ka ngayon na part. Parang nasa loob ng tunnel. Parang ganun. Oo, parang nasa loob ka ng tunnel ngayon. Ngayon, masisilayan mo na yung liwanag. Yun ang guide niya dito. Masisilayan mo na yung liwanag. Mag-umpisa ng masisilayan mo yung liwanag. Kasi ibig sabihin yan, makakalabas ka na sa tunnel. Alam niyo yung tunnel madilim, no? Tunnel na may mga pinagdadaanan ka dyan, mga pagsubok, matitindi, mga talagang parang alam niyo, pressure ka talaga na talaga madaming challenges, madaming mga blockage, delays, obstacles, madaming mga hardships na pagdadaanan mo, no, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ganon. Ayan. Mag-uumpisa na ganon, no? At ano tong mag-uumpisa na to, Lord Jesus Christ? May transformation kasi, no? Parang naging ano ka na, naging butterfly, pati, naging butterfly. Tama? Yes! Para ka daw naging butterfly na. From a larvae or cocoon into a butterfly. Na you are capable of flying. Ayan. Of pollinating. Ay, nakapable ka na magkaanak ng hero na yon, capable ka na magkaanak ng hero na yon. Yun na nga. Ayun na nga. Kasi capable ka naman na mag-pollinate. Parang pollinate. Ayan. At sino yung magiging partner mo? Itong person mo na yan na secretive. Yan ba ang magiging partner mo? Yan na nga ang magiging partner mo. Magkakaroon ng reunion sa inyong dalawa at magkakaanak kayo. At yung magiging anak ninyo ay magiging hero. For sure, madaming evil forces, iba-ibang evil forces ang madlang, no? Na mangyari yan na maipanganak mo. O yung ma-unite kayo nito. Kahit yung ma-unite pa lang kayo, madaming umaatake na, no? Madami na yung umaatake. Oh, madami na babackstab, na raidor. Kasi ayaw ng mga evil forces, eh. Kahit yung mga witches, susulan ng mga ano yan, ng mga para umiral yung greediness nila, yung insecurities, inggit, ganyan. Susula ng mga spirits yan kasi ayaw nilang may panganak yung hero, eh. Hero, isipin yung hero, yung anak. Ayaw nila niyan, di pa payag ang mga evil forces niyan, kontra ang mga evil forces niyan. Hero kasi ipapanganak mo. Oh. Yun ang magiging anak ninyo. Kayo maging parents ng hero na bata na yan. Ay, naku guys, ayan. Kaya siguro may mga pumipigil, may mga blockage na ma-unite kayo nito, kaya may mga blockage yan. Kasi kinikreate ng mga spirits yan. Kagaya ni na Jezebel, mga katulad ni Baal, yung mga entities, dark entities, yung mga devil, ay hadlang yan sila guys. Pag mga ganyan, kasi maging hero yung maging anak ninyo. Oh. May malaking mission. O, diba? If it's not forever, I know I'm not alone. 'Di, 'di ba? 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 'Di ba
Kaya magkaroon pa ng reunion doon sa inyo. Kaya ganun. Kaya maging partner mo pa yan, si secretive na person mo. Pati ata yung feelings niya sa'yo, yung nararamdaman niya sa'yo, kahit na, alam mo yung gustong-gusto ko na niya makasama. Ano ba yung gustong-gusto ko na niya makasama ni the moon na person mo? Oh, kahit yung gano'n na feelings niya noon, naramdaman niya na gustong-gusto ka na niya makasama at nasasaktan siya. Oh. Kasi, you're not together right now. Ay, kinikip niya yun. Tinatago niya. Kasi dahil mahide nga siya. Dahil secretive siya. Yun ang mahirap sa mga taong secretive. Pero sa mga taong outspoken, walang problema yon. Sabihin nila ang emotion nila. Magalit ay galit. Yung mga secretive, ala, nahirapan na sila ka-keep ng emotion nila. Hindi nila nilalabas sa bunganga nila. Ganun yung mga yan, guys. So, ano pa? Ang feelings ngayon. Anong feelings sa'yo ni the moon na yan? Na person mo na yan, na secretive na yan. Ano ang feelings niya? Hindi na mabigat yung feelings niya sa'yo ngayon. No? Kasi in reverse man yan. Wala nang baggage, wala nang resentment, wala na siyang puot, wala na siyang galit. O yun na nga, wala na siyang galit. Balance na. Hindi na siya galit. Wala na siyang galit, wala na siyang sama ng loob, wala nang baggage, wala na mabigat na yung naramdaman niya sa'yo na mabigat, yung loob niya sa'yo, hindi na ganon, no? Dati siguro mabigat yung loob niya sa'yo dahil nagkaroon ng ending sa inyong dalawa eh. Ano pa ba, pag nagkahiwalay o nagkaroon ng breakup, nagkakaroon talaga ng ano yan eh, alam niyo, nagkasamaan ng loob, ganon, or argument, minsan ay conflict talaga, no, yung ganon. Minsan nag-aaway pa, doon yun na nasasabi yung sama ng loob nyo, namumura nyo, nasasabihan nyo masakit, o diba, lalo kung nasaktan ka, diba? Gantihan mo ng masakit na word. Mga ganun ba? Nag-experience yun, lalo ko outspoken ka, oh my God. Sadyain mo talaga masaktan talaga siya sa masasabi. Mga ganun. For sure, hindi pa divine timing noon kung kayo hiwalay kayong dalawa, there's ending nangyari sa inyong dalawa, pero magkakaroon pa ng reunion. This is a collective reading, guys, ha. So nasa inyo na yun kung makaresonate kayo, makarelate. For sure, hindi lahat ay makarelate, no? Hindi lahat ay makarelate, okay? Ano ang iniisip niya ng person mo na to, na the moon sa'yo? Ano ang iniisip niya? Ang pakasalan ka? Let's see. Oo, ang pakasalan ka. Ay, masawahin ka. The Empress, clarified by the Empress. Magpakasalan ka. Para ma-unite na kayo, magsama na kayo. Para maging asawa ka na niya. Yun ang iniisip niya ngayon. Gusto mo ba? Asawahin ka niya? Nabangga. Bangga dito. Upright ba to? Upright yan. I know I'm not alone. Gusto mo naman eh. At willing ka namang ipaglaban yan eh. Lalo ko siguro kung alam mo na gusto niyang bumalik sa'yo, na makipagbalikan sa'yo. Gusto mo din. O maybe 50-50 kasi nabangga. Basta oo daw. I-clarify ko eh. Willing ka naman ipaglaban yan. Lalo at bigyan ka niya ng stable na buhay.
At lalo kung mabait naman, maging mabait naman sa'yo. At mahal ka, mamahalin ka, di ba? Maswerte ka sa kanya, di ba? Ano pa, hanapin mo, yan na. Grab it. Go for it. Nabusog ako sa quick-quick I know I'm not alone. Anong gusto sabihin sa'yo ni Damon? Eight of Cups in reverse. Babalik daw siya sa'yo. Babalik siya. Gusto niya bumalik. Ayan. Gusto niya mag-succeed na makabalik sa'yo. Na magkabalikan kayo, makabalik sa'yo. Ganon, either dyan. Ano yung makabalik sa'yo? Yung makabalik sa'yo. Gusto niya mag-succeed na makabalik sa'yo. Kahit na may mga, parang may mga opposing forces, may pumipigil, o may nananakot sa kanya, nasaktan siya. Mga ganun ba? May mga humahadlang may mga superior ng hinaharangan siya. Hindi lang hinaharangan, pinapush siya pabalik. Ganun. Meron. Meron, mga humaharang na feeling entitled na mangharang. Matao ba to? Humaharang? Matao sira ulo. Sira ulo nga sila, guys. Hinarepay. Matao, sira ulo nga, in English, crazy. Crazy. Crazy lang sila, guys. Kaya, pinapakailaman nila yung inyong connection. Alam niyo kung bakit ganyan yung may mga spirit yan, may mga demonyo yan sa katawan, Meron yan. Diba? Meron yan. Para bang yung sina Jezebel, spirit ni Jezebel, yung ganon. Na inuudyukan yan sila, guys. Doon ko nalaman nga doon sa yung prophet na prophet daw yun yung lalaki, na meron palang ganun, inuudyukan niya sila na atakin niyo yung ganyan, yung mga prophet, yung mga yung mga nasa side ng light, may sugo. Kaya ako inatake din ako kasi sugo naman ako At prophet ba ako, Lord Jesus Christ? Prophet din ba ako? Prophet din pala ako Prophet din. Pero ano ba talaga tawag sa akin? Sugo ba talaga? Sugo daw talaga. Dati pa yan tinatanong ko yan kay Abby dati. Sa mga angels, gano'n. Sugo. Iba yung chosen one, guys. Yung sugo. Kaiba yun. Tama ba? Kaiba ba yun? Yung sugo sa chosen one. Kaiba talaga yun. Kasi yung chosen one, mapinili, in Tagalog. Yung sugo ay sugo, sa Tagalog. Pero English ng sugo ay appointed. Nakaset, appointed. Yun, sa Google search nyo. Kaiba man. Kaiba talaga. So, ayan. Ayan, may mga humahadlang na mga siraulo daw. Baka mga adik yan. Kaya naging siraulo. Kaya wag mag-drugs. Nakakasira ng ulo yung drugs. Okay? Ano ba yung iba ba dyan? Adik ba yan? Yung mga humaharang sa inyo ng person, adik ba yung iba yan? Mga adik yung iba. Baka sabihin nila, pag napanood nila to, ikaw nga yung weird mukha kang baliw. Sabihin siguro nila. Dahil mga weird yung sinasabi ko dito di ba? Pero sila yung nagda-drugs, At yun talaga nakakasira ng ulo yun, yung drugs. Alam niyo naman, yung mindset ng tao, hindi naman natin kontrolado. Yung kanilang mga komento, hindi natin kontrolado. May sariling pag-uutak naman yan. Minsan may influences pa yan. Merong mga like drugs, influensyado ng drugs, mga spirits, demons, yung kanilang pag-uutak. Diba? So, ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan, ng the moon? Eight of Swords. Na naka-restrict siya? Hindi. Ikaw daw to na naka-restrict? Hindi. May na-bind, may na-restrict. Yung gumagawa ng deceit sa inyo, scheme,
Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Madami daw na mga nagre-restrict, na mga na humahadlang, na gumagawa ng scheme at deceit sa inyo ang nabind. Hindi madami. Basta na-restrict daw. Oh. Sino may gawa? Siya. Siya may gawa? Siya? Siya ang may gawa. Gumanti siya. Ganon, gumanti siya. Gumanti siya. Ano ginawa niya? Witchcraft? Ay, kagago. Witchcraft ang ginawa. Pumasok sa witchcraft na. Ay, gaganti siya. Walang Diyos. Ganon yun minsan eh. Kahit na wala kang ginagawa ng mga ganyan, kung hindi ka gumagawa ng ganyan, pag unahan kayo, alam niyo yung para mapilitan ka, lalo kung sinususulan ka ng spirits at demonyo at ng devil, gantihan mo, gumawa ka din ng witchcraft o ganyan ang ginawa ng person mo. Siyempre galit yan eh, dahil ginagawan ka ng scheme eh. O kung siya man yung ginagawa ng scheme, tali na daw sila, nabayin sila. Ginawa niya ng witchcraft. So, bakit niya ginawa ng witchcraft? Kasi para hindi na sila makapanghadlang. Para hindi na sila makapanghadlang. Para hindi na nila mapastagnant yung inyong connection. So, ayan na lamang guys for collective reading.